ng witing pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah, Jesus. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mababawi o may kukubuling maging sa dilim ng gabi. Sandigan matibay ang iyong pangakong lakas at pag-asa ng aming puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahigit tulutan. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mababawi o may kukubuling maging sa dilim ng gabi. Sandigan matibay ang iyong pangakong lakas at pag-asa ng aming puso. Hindi na pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahigit tulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aming dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtutulo at pagtutubig mo sa amin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay ma
You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully.
Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sa lahat po ng inaabot ng tinig na ito, ng gawain ito sa iba't ibang panig ng mundo, nawa kayo po'y patuloy na napapalakas, na pagpapala ng gawain ito. Sabay-sabay tayong lumago, patuloy nating sambahin at purihin ang ating Panginoon. Kumusta po dyan sa mga kapatiran natin sa Carson, California, sa ating pastor dyan, sa ating house church, kay Brother Dante, sa kanyang mga anak, mga pamangkin, at mga kasama sa loob ng kanilang bahay. Salamat din po sa another house church natin dito sa Barcelona. Salamat sa mga kapatiran, at nawa tayo po ay patuloy magsama-samang lumago sa gawain ng ating Panginoon, tayo man po ay magkakalayo. Yung mga kapatiran sa Maynila na nag-aabang ng gawain ito at sa iba't iba pang lugar na nag-aabang sa ating gawain. Mahalaga po ang nais ko pong ibahagi sa araw na ito. My topic today is about the 4 stages of life o ang 4 na yugto ng buhay. 4 na yugto ng buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, ang buhay natin ay parang paglalakbay. Hindi tayo nilikha ng Diyos para manatili lang sa isang lugar. May proseso, may growth, merong transformation. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ang plano ng Diyos ay hindi lang basta tayo makaraos. May hope, may future, may purpose. Ayaw ng Panginoon manatili lang tayo sa isang kalagayan sa buhay, sa isang estado o yugto ng buhay. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang 4 stages of life na nais ng Diyos maabot natin. Ito po yung tinatawag na survival stage, security stage, success stage, at ang pang-apat ay significance stage. Itong 4 na ito ang nais ng Panginoon marating natin na kalagayan sa buhay. Ang tanong, nasaan ka ngayon sa 4 na yugto na ito? Pag-usapan natin. Una, yung tinatawag na survival stage. Yung makaraos lang. Ito ang stage kung saan ang mindset mo ay, Lord, makaraos lang po sa araw na ito. May makain lang ngayon. Maitawid lang ang maghapon. Dito umiikot ang isip sa pang-araw-araw na pangangailangan. Patungkol sa pagkain, sa mga bayarin, pang-tuition, panggamot. Walang masama sa stage na ito. In fact, lahat tayo maaaring dumaan dito sa survival stage. Kahit ang mga taong successful ngayon, ay marahil nagsimula rin sa survival stage. Sa Bible, ang mga Israelita, habang sila ay nasa wilderness, survival mode sila. Araw-araw umaasa sa mana. In Matthew 6:11, sabi ni Jesus, "Give us this day our daily bread." Daily bread, pang-araw-araw na supply, survival. Pero tandaan natin, ang survival stage ay simula, hindi destinasyon. Hindi ka nilikha ng Diyos para sa habang buhay na nasa survival mode ka.
Meron pang mas mataas na plano si Lord para sa iyo. Kung ikaw ay nasa survival stage ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mahiya. Huwag mong isipin na iniwan ka na ng Diyos. Ang survival stage ay training ground. Dito nade-develop ang pananampalataya. Dito nade-develop ang humility. Dito nade-develop ang dependency kay Lord. Minsan, hinahayaan ng Panginoon ang survival stage para matutunan natin na siya ang source, hindi ang pera. Magtiwala tayo, ayusin natin ang ating puso sa Kanya at maging dependent tayo sa Kanya. Pero ayaw ng Panginoon, manatili ka lang sa survival stage. Gusto ng Panginoon, akyatin natin yung pangalawang stage. Ito ay ang security stage. Ito yung yugto ng buhay o estado ng kalagayan sa buhay na medyo okay na. Ito yung stage na may trabaho ka na, may regular income na pumapasok, nakakabayad na ng mga bills, nakakatulog ka na nang hindi masyadong nag-aalala, medyo gumaganda na ang kabuhayan, meron ka nang napagtapos sa pag-aaral, medyo nakakaahon na sa kahirapan. Praise God for this stage. Pero meron din panganib sa security stage. Anong danger sa security stage? Kasi kapag naging komportable tayo, minsan nakakalimutan natin si Lord. Sa Deuteronomy 8:18 sabi ng Bible, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil masipag ka lang. It is God who gives the ability. Ang security stage ay blessing. Pero test din ito ng puso. Susubukin din ito ang puso mo. Ang tanong, mas lumalapit ka ba kay Lord nang gumanda ang buhay mo? O baka mas naging busy ka na at nakakalimot ka na kay Lord? Security is good, but security without God becomes pride. Sana kahit nasa security stage ka na, keep on serving God. Keep on praising God. Keep on tithing. Keep on worshiping. Be faithful to God continually. Biro mo, from survival stage, nakarating ka sa pangalawa, yung security stage, na okay na ang kalagayan mo. Pero alam niyo po kapatid, hindi doon nagtatapos. Nais ang Panginoon, akyatin natin yung pangatlong stage na inihanda niya para sa ating lahat, na dapat nating maabot. Ito yung pangatlo, yung success stage. Yung survival, ang makaraos lang. Yung security stage, medyo okay na. Pero yung success stage, angat ka na. Angat na ang buhay mo. Ito yung estado ng buhay na nagkakaroon ka na ng sariling bahay, meron ka nang naipupundar na sasakyan, lupain, nakakapag-travel ka na, lumalawak na ang iyong negosyo, nakakakain ka ng masasarap na pagkain, nakakapunta ng restaurant, nakakapagbigay ka sa iyong pamilya.
Nakakapagpundar ka na ng kabuhayan. Ito yung estado na asensado ka na. Angat ka na. Nasa success stage ka na. Mga kaibigan, mga kapatid, walang masama sa success. God is not against prosperity. As a matter of fact, sabi ng Bible, He delights to see the prosperity of His servant. Natutuwa ang Diyos na makita ng kanyang anak ay nananagana. Kaya walang masama sa success stage. Gusto ni Lord na umunlad ka. Sabi ng gusto ng Diyos na umunlad ka. Sabi ng 3 John 1 verse 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. We prosper in all things. Pero itong paalala ng Panginoon, huwag kang tumigil sa success lang. Dahil ang success na walang purpose ay emptiness. Maraming mayaman, pero malungkot ang buhay. Maraming successful, pero walang fulfillment. Maraming may title, pero walang impact. Success is about what you achieve in life. But significance is about who you become in the lives of others. Kaya gusto ng Panginoon, akyatin natin ang pang-apat na yugto, ang apat na stage ng buhay. Ito yung tinatawag na significance stage. Sa significance stage, ikaw ngayon ay pagpapala sa iba. Ikaw ay pagpapala na sa iba. Ito na ang pinakamataas na yugto. Hindi na ito tungkol sa magkano ang kinikita mo. Ano meron ka? Ano ang posisyon mo? Ito ay tungkol sa magkano ang naibibigay mo, ilang buhay ang nababago, ilang tao ang natutulungan mong umangat. Sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Ang significance stage ay yung tipong meron ka ng mga scholars na pinapaaral mo na. May mga pamilya kang tinutulungan. Meron kang ministering sinusuportahan. Meron kang mga empleyado na tinutulungan mong umasenso. Meron kang mga taong dinadala mo kay Kristo. Ginagamit mo ang success mo, ginagamit mo ang yaman mo upang sila ay apektuhan ang buhay at madala mo kay Kristo. Dito mo mararamdaman ang tunay na fulfillment. You become a blessing to others. Because success satisfies the ego, but significance satisfies the soul. Jesus is the perfect example of significance. Ang pinakamagandang halimbawa ay si Jesus, ang ating Panginoon. Siya ang may-ari at hari sa langit, pero iniwan niya iyon para sa atin. In Philippians 2:7, He made Himself nothing, taking the nature of a servant. From heaven to earth, from glory to sacrifice. Hindi siya nabuhay para sa sarili niya. Nabuhay siya para iligtas tayo. That is significance. Yun din ang nais ng Panginoon, akyatin natin. Paano tayo aakyat sa significance stage? Paano? Una, ayusin natin ang relasyon natin kay Lord. Hindi ka makakarating sa significance stage kung wala ang Panginoon sa sentro ng buhay mo.
Pangalawa, change your mindset. Mula sa paano ako yayaman, patungo doon sa paano ako magiging pagpapala sa iba. Paano ako magiging pagpapala sa aking kapwa, sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kapitbahay, sa aking simbahan, sa aking mga kapatiran. Paano ako magiging pagpapala? Change your mindset. Pangatlo, start small. Hindi naman kailangan milyonaryo ka bago ka magbigay. You can start small. Pwede kang mag-encourage, mag-mentor, mag-pray, mag-share ng Word of God, tumulong sa iyong kapwa. Hindi kailangan milyonaryo ka. Start small. Sa maliit na bagay na magagawa mo, gawin mo. Maging significant ang ginagawa mo. Pang-apat, invest in people. Invest in people. Ang pera na uubos, ang bahay nasisira, ang kotse naluluma. Pero kapatid, ang buhay na nabago mo, may eternal impact kay Lord. Mga buhay, mga taong nababago dahil sa pagpapagamit mo kay Kristo, ito ay may impact sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw ay nasa survival stage, kapit ka lang kay Lord. Tiwala ka lang kay Lord. Kung ikaw ay nasa security stage, huwag mong kalilimutan ang Panginoon. At kung ikaw ay nasa success stage, huwag kang titigil dyan. Huwag kang hihinto dyan. Abutin mo ang significance stage. Sa significance stage, ipagpatuloy ang pagiging pagpapala sa iba. You are blessed to become a blessing. Yan ang pangako ng Diyos kay Abraham. At ang pangako ng Diyos kay Abraham ay siya rin pangako ng Diyos sa atin. The Lord will bless us to become a blessings to many. Huwag mong gawing ultimate goal ang yumaman. Ang gawin mong ultimate goal, ang marinig kay Lord balang araw, na sabihin sa iyo, well done, good and faithful servant. Sa huli, hindi itatanong ni Lord, ilan ang kotse mo? Gaano kalaki ang bahay mo? Gaano katindi yung negosyo mo? Gaano kataas ang posisyon mo? Hindi yun itatanong ng Panginoon. Ang itatanong ng Diyos sa iyo sa bandang huli, ilang tao ang minahal mo? Ilang tao ang tinulungan mo? Ilang tao ang dinala mo sa akin? Ilang tao ang pinagpala mo dahil sa pagpapalang ibinigay ko sa iyo? Ilang tao ang naglilingkod na sa akin dahil sa pagpapagamit mo? Abutin natin ang significance stage, mga kaibigan, mga kapatid. Sabihin mo nga ito mula sa puso mo. Sabihin mo, Lord, ayokong manatili sa survival. Ayokong maging kampante sa security. Ayokong tumigil sa success. Dalhin mo ako sa significance. Gawin mo akong pagpapala. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo, itaas mga kamay, at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!